Yung mga pangarap ng magulang mo para sa'yo. Huwag ka nang mag-showbiz at tapusin mo yung kurso mo and then magtrabaho. Hindi ko kaya pumasok ng classroom na wala akong homework kasi kakabahan ako. Anxiety ako na hindi ko natapos. Clinically diagnosed ka na. Clinically diagnosed that I was depressed as a very young girl. It was the hardest stage of my life. Ayoko na magising. Natalo ako sa Binibining Pilipinas. Yun talagang parang feeling mo. Ayaw mo lumabas ng bahay kasi natalo ka. Nag-LOE ako sa school, unstable relationship, pina-question ko yung sarili ko. Iniisip ko na bakit pa ako dito sa mundo. Nag-model ako, pero hindi enough. Wala akong boses. I am not heard. I am not seen. I am not valued. Traumatic sa'yo yung relationship mo with an actor. Doon ako na-discourage kasi hindi ko alam kung stable ba to o hindi. Hindi mo alam kung anong priorities mo in life. Hindi ko alam kung anong priorities niya in life. May pinagdadaanan ako eh. And hindi ko sasabihin na madali kasi mahirap siya. So you both tried to fix things. Ayoko lang. It's so hard to have a heartbreak. I mean, yes, it teaches you so much, pero napakasakit. Dahil kasama natin ngayon, Oh my God. syempre, ang Miss International 2016, Miss Kylie Versosa. Hello! Ayan. Hi, guys! Oo, yung iba hindi ka kilala na, ay, nag-Miss International pala si Miss Kylie kasi mas kilala ka bilang actress ngayon. Ano pakiramdam? Sobrang saya ko, Mama, kasi sa palagay ko, feeling ko mas kilala nga ako bilang Miss International 2016 kaysa sa actress. And mas prefer ko na mas kilala ako bilang actress kaysa Miss International. Kasi yung alam mo naman ang memorya ng mga tao ngayon. Pag madalas kang nakikitang umaarte, actress ito. I'm so happy. Oo, di ba? I'm so happy. Yun yung gusto kong, promise. Oo, ayun ang Yun tingin ko sa'yo. Parang okay na ako. Kaya nung nag-research ako kay Kylie, oh my God, Miss International 2016 pala si Miss Kylie. Kasi nga, ang tingin ko sa'yo, actress. Oh my God, happy na ako. Pwede na ako umalis. Thank you so much, Mama. So, naloloka ako, hindi ba? Ilang taong ka na dito sa showbiz? Mama, parang 8 pa lang. Because nanalo ako ng Miss International 2016. So, 2024. 8 or 9 years. 8 years. Pero honestly, ano ba talaga yung pangarap mo noon? Maging artista o maging beauty queen? Ang pangarap ko talaga noon, maging model. Kasi ang lagi nilang sinasabi sa akin na masyado akong matangkad para mag-TV, na walang ipepere sa akin. So, nag-beauty queen ako. Pero ang dream ko talaga, maging artista. Yun talaga yung dream ko, para makita sa TV. So, yung mga pangarap ng magulang mo para sa'yo, ano, maging beauty queen ka o huwag ka nang mag-showbiz at tapusin mo yung kurso mo and then magtrabaho? I was grateful enough or sobrang swerte ko na yung parents ko. Pinapabayaan lang nila ako. Pero I'm proud to say na pinalaki ako na maayos ng magulang ko. I was raised with a good head. Hindi kami mayaman na pamilya. Siguro comfortable. And pinalaki ako ng maayos. Like proper manners, how to act in public. Kung ano lang yung gusto kong gawin. Same kami ng mga kapatid ko. Ako, pangarap ko talaga was to have my own business. Yung parents ko kasi has a small restaurant business in Baguio. And actually, nag-close siya during the pandemic. And dream ko talaga to have my own business in the future. So nung pandemic at Miss International ka na noon, ano pinagkaabalahan ni Miss Kylie? 2022, feeling ko doon bumunga yung career ko bilang actress. And doon ako nag-focus bilang actor. Doon ko nakuha yung mga unang leading roles ko, housemaid role ko, kasama ko si Jacqueline Jose, Albert Martinez. Doon ako medyo nag-start. Na-focus yung life ko. All I wanted to do was to become a great actress. Every day, yun lang yung iniisip ko. I just wanna become a great actress. I would win an award. Yun. Nagawa ko yun, eventually. At sa mga hindi nakakaalam, nung elementary pala, valedictorian ka. Yes, valedictorian ako. Actually, medyo nerdy ako nung bata. Nerdy. Anong nerd? School bahay. Kinakabahan ako kapag hindi ko nagagawa ang assignment. Hindi ko kaya pumasok ng classroom na wala akong homework kasi kakabahan ako. Anxiety ako na hindi ko natapos. Hindi ako malabas, hindi ako mainom, hindi ako introvert ako most of my life. Ngayon, nababalanse ko, especially sa work natin.
natin. Kaya ko maging extrovert, pero at core, Hindi ka kakawala sa core mo. oo, kung core, at my very self, to recharge, I need to be by myself. I need time to reflect. I need time to think about things. I need time to analyze. Kailangan ko ng time for myself to become a better person. Pero, syempre, nasabi mo nung pag hindi ka nakakagawa ng homework, parang natataranta ka, na-anxiety ka. So, the word anxiety, maliit ka pang bata, may anxiety ka na. I would say I always thought about a lot of things. Daming laman ng utak mo. Yes. Tapos, hindi mo na alam kung alin ang I was uunahin. always such an overthinker. But I do promote mental health. Yung advocacy ko is mental health matters. Yung dahilan nun was because I went through depression as a very young girl. When I was 22, 23, it was the hardest stage of my life. Parang ayoko na magising, hindi ako makabangon sa bed. Iniisip ko na bakit pa ako dito sa mundo. May ganun ka. Oo, at a very young age. And nakapagtapos na ako but it was a very hard stage in my life. And thankful na lang ako na I had a good support group or good people around me. Na yung daddy ko, may nakakaintindi sa akin. That's why siya yung nag-lead sa akin to go to therapy. Doon ako na-diagnose. Clinically diagnosed ka na. Clinically diagnosed that I was depressed. And then thankfully, I got over it the natural way. I really believe in taking care of yourself holistically. Yung hindi lang katawan, pero mentally, spiritually, emotionally, socially. Yung alagaan mo yung sarili mo, hindi lang sa isang aspect, pero as a whole. Kumusta ng mental health ngayon ni Kylie? Napakakalmado. I'm at a better place right now. Parang ayoko na balikan yung mga 20s ko. Na, Ano yung mga kagagahan days mo? oo, yung medyo walwal ka pa. Yung parang marami ka pang energy Carefree na. o Carefree. Oo. Pero we're very anxious. Mm-mm. Maybe all you have to do was finish school. Yun lang yung madali. Kasi when you're out of school, you have a whole life ahead of you Correct. na what do I do? But when you're young, all I have to do is finish school. Siguro yun lang yung memories ko on my 20s. Pero otherwise, magulo yung 20s mo. But now, I'm in a much better place. I know myself. I know my values. I know what I like and what I don't like. I guess that's the beauty of getting older and wiser. I would never want to go back. And I've learned so many things in the past that made me who I am today. Even yung depression. Thankful ako na nangyari yun. Thankful ako na natalo ako sa Binibining Pilipinas 2016. Thankful ako Yun na. talagang parang feeling mo, ayaw mo lumabas ng bahay kasi natalo ka. Hindi naman. It's sad na you lost, pero ginamit ko yun as fire to win the next pageant. Pero hindi ako na-depressed. Na-depressed ako before because of a lot of things happening in my life. LOE ako sa school, unstable relationship, kina-question ko yung sarili ko, ano ba yung gagawin ko sa buhay. So it's a mix of things. Pero ngayon, hindi na siya, kumbaga, ang depression sa'yo ay hindi na sumusumbong. Or pag alam mong paparating siya, kailangan mong mag-iba ng ambience. Yun, tama ma. Paano yun? Kapag alam ko na paparating na siya, mas inaalagaan ko pa yung sarili ko. Dito ko na-realize na I'm very sleep sensitive. Kapag kulang ako sa tulog, hindi ako mentally stable. Oh. So, pag kulang ka sa tulog, Hindi ako ano usually ang I'm not ginagawa my best self. I'm not sharp. Hindi ako nakakaisip ng maayos. Hindi ako nakakaarte ng maayos. Hindi ako nakakasagot ng maayos. I can't make decisions. It's just as simple as getting enough sleep. So, sleep is so important. Or yung diet ko, when I eat healthy food, mas magaan yung pakiramdam ko. Kapag mas magaan yung pakiramdam mo, mas you Nahahawa feel yung good mental about mo. yourself. And when you feel good about yourself, nakikita yun ng ibang tao. And mas maganda yung outlook mo in life, mas maganda yung mga relationships mo. You feel better about yourself. And then your relationships are better. So, parang holistic change. So, I really take care of my health. I have a clean diet. Ang important din yung your environment, the people you surround yourself with. So, Importante yan. oo. Yung mga tao sa paligid mo, dapat gusto mo at gusto ka. Tama. Tama. Pero kapag hindi ka naman gusto, ba't mo pa na sila gusto be around you? Dapat pareho. Oo. Oo. So, wala namang kinalaman yung katawan mo sa mental state mo. Yung, kasi ang, ano bang bewang mo? Parang kai-insecure yata yan ng mga nanonood sa atin. Ay, grabe naman. Actually, my body's, it hasn't been like this all the time. Siyempre, tinatago ko siya on the days where I don't feel at my best. Pero, inaalagaan ko yung katawan ko. I'm very healthy. I take care of myself. Nag-gym ako. I weightlift, yoga, pilates, spin, bike box. I stretch, sauna, ice bath. Oh. Pinapaghirapan ko yung katawan ko. And it's hard work. Mahirap i-maintain. And when you get older, the harder it is to maintain your body. The more you have to take care of yourself. And I really, really, really take care of myself. And hindi ko sasabihin na madali kasi mahirap siya. Pero proud ako sa katawan ko.
Oo. Mahal ko yung katawan ko and I'm happy about it. And I know, Mama, in the future, I'm gonna have kids, I'm gonna become a mom, and my body's not gonna be like this, but I'm gonna be proud of my body. At sinasamantala mo na ngayon kaseksihan mo. Oo. Habang wala ka pang family. Kasi mukhang, hindi ko alam kung 18 o 20 itong bewang mo. Ano ba? To date, ano siya? 20-something. 25. 25 ba Pero yan? kapag naka-shaper ako, kapag naka-sola ako, nagta-24. So, malaking tulong para maging ganyan lang kaliit yung katawan mo sa shaper. Kapag sa body shaper, sa shapewear, nakaka-lose siya ng 1 to 2 inches right away. Yung stomach mo mas, di ba, kapag tayo mga babae, parang nag-exhale tayo, may puson tayo, hindi ko na kailangan mag-suck in or yung mga fats natin dito. So, yun pala natatago. sikreto. So, kaya yan ang ginawa mong negosyo? Yes. O ano tong negosyo mo? Yung negosyo ko is Sola. Ang ibig niya sabihin, dalawang meaning. First is sun, and second, sa Latin, it means a woman who can stand on her own. Parang independent woman. Shapewear siya. Ito yung packaging niya. So, yung branding, ginawa ko siya in yung team namin. Over a year namin siya prepare, Mama. Habang nag-filming ako, habang pinifilm ko yung Penduko, nag-travel ako habang pinifilm ko yung ibang films, nag-chat ako sa mga partners ko, and it comes in 5 different styles, 3 different colors, and 6 different sizes. So, ayan yung sinusuot mo? Yes, ito yung suot ko now. And yung size niya from XS to XXL, ang kagandahan niya, one, super compressing siya. So, kino-compress niya the parts that needs to be compressed, yung stomach, yung back fat, but at the same time, it lifts at the right area. So, may ruching dito. So, nakakaangat siya ng boobs, and sa likod, nakakaangat din siya ng puwet. Oo. Parang it gives you the perfect, hindi naman perfect, pero the shape. best body shape for you. Without surgery or anything. May knowledge ka ba sa pagninegosyo? Nag-graduate po ako ng business management from Ateneo. Siyempre, nag-showbiz ako after. Hindi ko sasabihin na I know everything about business kasi I don't know much about business, but I am learning. Every day, I'm learning. From the simplest things to yung business namin is e-commerce. Shopee, Lazada, TikTok. So from fulfillment, supply chain, from customer service, to marketing, social media, financials, lahat yun inaaral ko. Pero I try to surround myself with people, yung mga mentor ko, and nagbabasa ako ng mga libro. So marunong ka rin mag-online selling? Yes! Nagla-live sell ako! Hindi ako machika. Nahihiya ka minsan? Hindi naman ako nahihiya minsan. Siguro natanggal yung hiya ko from showbiz kasi hindi naman, wala kang mapupuntahan kapag mahihiya ka. Pero nag-live selling ako kasi 2 months pa lang kami, pero nag-live selling and okay siya. It did super. Nag-sold out kami nung live stream. Congratulations. Thank you. Marketer, founder, live seller. Oo, di ba? Anyway, advocate ka ng mental health, Kylie. In the past ba, younger years mo, wala namang trauma sa'yo? Kaya naman napunta sa depression? Yung reason siguro kung bakit ako na-depress, mix siya ng iba-ibang things. Nag-LOA ako sa school, hindi ko nakasabay yung mga friends ko or yung classmates ko. Nag-model ako, pero hindi enough. They only see me as myself, but they don't see me as me. Wala akong boses. I am not heard, I am not seen, I am not valued. Yun yung feeling ko bilang isang modelo. Maganda ka lang, dyan ka lang. Siguro yung shame also na baka hindi ako makapagtapos dahil nag-LOA ako from school. Mix siya ng different things or unstable yung relationship ko. Actually, ang number 1 cause ng depression for younger kids is their love life. Oh. So at what age ka nagkaroon ng love life? College na. College na. So ano? Tapos, late bloomer ka? Late na ba yun? Kasi nag-college ako ng 15. 15? College ka na? Hindi naman. 15, 16. Pero maaga din ako Ibig sabihin, traumatic sa'yo yung first relationship mo? Siguro yung relationship ko when I was going through depression, dun ako na discourage kasi hindi ko alam kung stable ba to o hindi. Hindi mo alam kung anong priorities mo in life? Hindi ko alam kung anong priorities niya in life. Kasi ako sure ako, pero ikaw, sure ka ba? Oo. At 15, naiisip mo na yan kung ano yung mga priorities mo? Na-depress ako ng mga 23 after college. Yung mga relationships ko, super long relationships. So, hindi naman may consider na traumatic yung relationship mo with an actor. Hindi naman yun. I wouldn't say it's traumatic. I would say part siya ng life that I really learned
from that I appreciated and that feeling ko na kailangan namin both pagdaanan. Happy ako where I am now and I'm so happy where he is now and I only wish him the best. Kasi yun nga habang tinitingnan ko kayong ganyan, sabi ko na, magtagal kaya sila? Kasi naglilibin na kayo. At least experience mo, yung mga ganyan na experiences mo, ako next time hindi na ako mag-i-immerse sa ganun ulit. Sa palagay ko, in each breakup, may tututunan ka about yourself and about kung ano ang gusto mo sa next relationship. So from that breakup, mas marami akong natutunan kung ano ba talaga yung gusto ko para sa sarili ko. Ano ba talaga yung hinahanap ko sa isang relationship. Marami akong natutunan. Pero marami din akong natutunan from the relationship that I didn't know I needed. That I didn't know that made me who I am today. So happy ako. I'm very happy. I was happy with the relationship and I'm happy the way things turned out. Hindi ako ma-vent sa social media. Hindi ka pala sumbong. Hindi ka pala rant. Hindi ako maganon Kasi I think personal issues should be resolved in person and between two people. I don't see the point where it's supposed to be shared with other people because there's no point in sharing something that's problematic. Problems should be solved in person between two people, especially if it's a very private matter. Yun namang pinost nung isa pagpapaalam ng maayos. Hindi naman pagrarant. So wala kang post noon? Deadma ka? Ang galing mo naman. Ang galing mo naman magdala. Siyempre, behind everything, behind closed doors, doon na ako nag-breakdown. Doon ko na nilalabas lahat. Days, months. Hindi ko lang siya pinapakita kasi dahil lang, kumbaga, meron kang responsibilidad sa audience mo. Kailangan makita lang hindi din ako happy. Hindi responsibilidad sa audience ko kasi wala naman akong feeling na gano'n na I should be like this and I should be like that. May pinagdadaanan ako So, gusto ko na, hayaan ko muna yung sarili ko na I'll go through it myself. Kasi hindi ko pa alam kung ano yung gusto kong gawin. Sure ba ako? Papanindigan ko ba to? Kaya ko ba to? Pinagdadaanan ako na ayoko pa ipakita sa tao na baka hindi pa ako ready. Na gusto ko na i-solve ko muna on my own before going out and showing people or telling people. Ako yung type na gusto ko to sit down, relax, and think about things muna. When you get too much inputs, baka masway yung utak mo. The relationship happened between you two. So who best to fix the problem but you two? Tama. Kasi kayong dalawa lang yung may alam what happened between the relationship. So you both tried to fix things. You both. But, yun nga, in the end, hindi rin nag-prosper yung pag-fix. At least, tinryan nyo. Pero, syempre, sabi nila, sa relasyon daw, it takes two to tango. Hindi isa lang ang may kasalanan, pareho. Naniniwala ka doon? Of course. There are always two sides to every story. And mama, yung mga pinag-uusapan ko ngayon, I'm not just talking about my previous relationship, but I can also be talking about, let's say, a relationship I've had. So, hindi lang siya about the past relationship. The summary of all of your relationships. Wow, parang napakadami Pwede lang naman. Oo, syempre, ang ganda-ganda Maano lang ako mapaisip. Pero nakakatuwa dyan, Di ba, sabi nila, pag ikaw daw ay nakakaranas sa mga heartaches at nakakabangon ka, lesson na yun sa'yo. Tapos hindi nagmamarka na yan sa puso at utak mo na never again. Feeling ko ang heartache is one of the biggest teachers in life. Nagiging bagong tao ka. Nagkakatalis yung buhay mo. Parang either you go forward or you go backward, pero choice mo yun. Ako, I would prefer to go forward. Pero mas nagiging parang sinashed off mo your old self and trying to become a new one. Kaya nabubloom yung mga girls kapag single, di ba? Oo. Pero it's one of the greatest, hindi ko naman masasabi na greatest things that you can have kasi napakahirap. It's also one of the most hardest things that a person can go through. But it will teach you so much. Sana ako, mama, hindi na ako magka-heartbreak ever kasi graduate ka na. Ayoko na magka-heartbreak. Pagod na ako. Bakit ganun ang pagod mo? Ayoko lang. It's so hard to have a heartbreak. I mean, yes, it teaches you so much, pero napakasakit. Yeah, madalas ba? No. Every time you have a relationship, tapos ang ending din doon lagi, hindi humahaba ang relasyon. Ang mga relationship ko, mahaba. 3 years, 4 years. Tapos, sa ilang relationships mo, di ba dapat natututo ka na? O nangyayari pa rin sa susunod na relasyon? Iba-ibang rason naman.
Pero I guess it also comes with yung maturity ng guy. Handa ba yung guy to commit? Handa ka ba to commit? Pareho ba kayo at the same phase in your life? Pareho ba yung goals nyo in life? Do you dream the same? Hirap, no? Di ba dapat may competition ba sa relationship nyo? Same ba kayo ng dreams and goals? Yun ang pangit, ano? Yung nakikipag-compete yung isa. Hindi ko yun. Tapos nai-insecure dun sa kapartner niya. Hindi Na ko ang yun taas mo na, tapos ako andito pa rin. Hindi ko yun gusto. Kasi Nangyari na sa'yo? Na imbis na supportive yung isa, nai-insecure pa. I've always been in a supportive relationship. Oh. Yun naman yung thankful ako. That's good. Super supportive. Mm-mm. So magaan lang sa pakiramdam. But nag-end up ba kayo as friends? I don't believe exes should be friends. Naku, baka tumaas ang kilay ng iba. Bakit naman hindi pwedeng maging kaibigan ng ex? Meron naman kayong pinagsamahan. Respeto din sa bago mong partner. At sa bago niyang partner. At sa bago niyang partner. Ako, you can be civil, pero hindi kayo nakikipag-usap, hi, how are you? Kamusta ka na? To me, medyo weird yun. Pero you can be civil, pwede you don't have any bad feelings against each other. But I don't think there should still be a friendship. Kasi, bakit pa? Pero syempre, yung iba, na-overcome ko na yan, naka-get over na ako. So, next phase namin, friends na lang kami, adi. Pagtatawanan na lang namin ng nakaraan. Actually, iba kasi yung sa akin kasi matagal yung relationship. Kung 5 years, baka engaged na kayo, friends pa kayo, tapos biglang naghiwalay pa kayo, parang weird. Pero kung siguro mabilis lang or it was like a quick relationship, sure, you can become friends. Why not, right? But if it was a long relationship, a committed relationship, and you're talking about the future, diba? The span of the relationship has passed. You can be okay with one another, but there's no need to talk to one another. Or when you see each other, okay, fine, it's okay to talk, but no need to. Pero yung experience mo ng live-in, hindi mo na itatry next time because malaki natutunan mo. It would depend on the guy. I've been very independent and I've been living out of home since I was 15. Talaga? Wala na ako sa bahay at 15. Grabe. Inalaw ka ng parents mo, I come independent. from Baguio and I wanted to study in Manila. Siyempre, mahirap yun para sa family ko, sa daddy ko. Napabayaan. His first daughter na mag-aral. Panganay pa. Panganay. Pero dream ko talaga was to go to the big city. And that was Manila. Dream ko talaga yun. Parang alam ko na I won't stay here. I love Baguio, but I feel like I won't stay here. So, pinabayaan ako. So, at 15, I was already on my own. 17, nag-model na ako. I was financially independent. And nung patapos na ng college, ginamit ko yung pera na in-earn ko from modeling to pay for my last SEM sa school. Para lang ma-prove ko din sa sarili ko na okay naman tong modeling Okay naman tong trabaho ko. Kaya alam mo yung value ng pera. Oo. Kasi hard-earned yung iyo. Yes. At saka, I think I handle my finances well. Ngayon, hindi na nakakaba-kaba ang parents mo. Hindi. At what age mo na ramdaman na parang okay na yung parents ko? Hindi na sila kinakabahan sa akin. Mga achievements ko in life. Nung nag-graduate ako ng college, sumali ako ng Binibining Pilipinas. Kahit natalo ako, andun pa rin sila. Proud sila. Super cute. Nanalo ako ng Binibining Pilipinas. Yun yung mga moments na happy ako dahil napapasaya ko sila. Kapag proud sila sa akin, dun ako masaya. Nung nanalo ako ng Miss International, buhay pa yung lolo ko. Happy ako kapag masaya sila. Doon ko sila nakikita na masaya when I have my achievements. But not to say na hindi sila proud sa akin all the time. Pero happy ako kapag napapasaya ko sila. Ano mga words coming from them ang madalas mong marinig? I'm so proud of you. Kasi naiyak ako kapag sinasabi ko yun kasi I'm so proud of you. I love you. I miss you. Ganun. Baka hindi lang nila sinasabi na baka pwedeng umuwi ka naman sa atin. Baka nahihiya lang silang magsabi sa alam naman nila na yung buhay ko nasa Manila. Kung wala ako sa Manila, I wouldn't be doing the things I'm doing now. But proud sila sa akin. And happy din ako na I have 4 other siblings na andun pa rin sa Baguio na they're doing so well. Oo. At least, kasama pa rin nila yung parents nyo. Diba? Sila yung malapit kay mami at daddy. Sila yung malapit kay Oo. daddy. And yung other kapatid ko, kasal na siya sa Korea. So, happy ako. How you wish buhay pa yung lolo? Yung lolo mo na unang naniwala sa'yo. Yung pageant ko ng Miss International, lumipad pa siya from the Philippines to Japan para lang panoorin yung pageant ko. Tapos nung nanalo ako, parang happy ako na nakita niya ako na nanalo.
lang yun. Yung lolo ko yung breadwinner ng family ko. And siya yung parang nagbigay ng buhay sa amin. Siya actually yung nagpaaral sa akin sa school kasi hindi na-afford ng parents ko kasi apat pa yung kailangan pag-aralin. And I wanted to study in Manila and it was a bit expensive, Rodel Ateneo. So, siya yung hinapitan ko para mag-aral sa Ateneo. So, hindi mo makakalimutan yung lolo mo. Oo. Kahit medyo strict siya, pero yun yung, hindi ko alam, may something sa generation na napaka-strict and loving in a way na hindi mo maintindihan. So, kung nabubuhay pa ang lolo mo ngayon, super proud sa'yo yun ngayon sa nararating mo ngayon. Sana. So, at this point, seeing someone, Mhm. di ba laging may ganun yung kung meron kang dinidate ngayon or meron kang boyfriend ngayon, sana siya na. Lagi ka bang ganun? Kapag mag-date ako ng someone, hindi siya for the short time. Gusto ko for the long time na. Forever na. Kasi bakit ka ba makikipag-date kung alam mo, hanggang January lang to or March lang to or 6 months lang to, di ba? Parang wag na. Sayang naman yung oras mo. Diba? Parang what for? A relationship is supposed to add value to your life, to make you a better person. Does he make you learn things? Ako gusto ko ganun yung marami akong natututunan sa partner ko. Para I become a better person. Ano yung question mo? Inahayaan lang kita. Anyway, ayan. So, you're seeing someone at present. Buti wala yung mga kunwari, meron kang ginagawang pelikula katulad nitong Elevator with Paolo Avellino. Wala bang mga ganun paghihigpit? May kissing scene ba kayo dyan? Yung mga selos-selos? Wala. Oo. Super, napaka-supportive niya sa career ko. Naintindihan niya na parte yun ng trabaho ko. Super supportive siya and happy ako. Siyempre, since Elevator na rin ang pinag-uusapan, ba't yun ang title? Elevator yung title dahil yung movie nangyayari sa loob ng isang elevator. And si Paolo, ang character niya, isang elevator boy. Oo. Na may idea siya, may app siya na pinipitch sa mga mayayamang investor. Na sumasakay na Na elevator. sumasakay sa elevator. Ah. May nakilala siyang mayaman na investor. Pero pinasa yung project sa akin. Pinasa sa akin, sa assistant niya na girlfriend niya. Girlfriend ka din nung Girlfriend ako nung investor. So, magka-clash kami, try niya. Ganon yung story. So, mangyayari yung kabuuan ng movie sa loob ng elevator. Fun siya. Hindi siya rom-com, pero marami kang matututunan. And yung maganda doon, story siya ng dalawang OFW. So, mahagip natin yung mga struggle ng OFW, kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Makita din natin yung ibang cultures, Singaporean, Malaysian na to get together. Dahil lahat, it's a story of two OFWs. At kayong dalawa yun ni Paolo? Kaming dalawa yun ni Paolo. Okay, so kinunan ito sa Singapore. Walang shot dito? Mostly in Singapore. Nag-studio shoot kami dito sa Manila. Mostly in Singapore. Kumusta si Paolo bilang katrabaho? Napakabait. Very professional. Very quiet. What you see is what you get. Very siya lang. Buti hindi ka na-fall kay Paolo. I don't think you should fall. We are just workmates. And I appreciate yung professionalism that he gives. We actually barely talk on set kapag scene na lang. Pero mas prefer ko that way dahil mas nakaka-focus ako sa eksena. Mas gusto ko yung ganun kaysa sa sobrang madaldal na tapos mabigat yung scene, yung parang wait lang, may kailangan pa akong gawin, may kailangan ko pang umiyak, huwag na ako kausapin. We both respect each other's space. We have a very good working dynamic. Pero hindi ka ba natitense dahil ang lakas ng Kim Pao kesa sa Pao Kai? Actually, fan ako ng Kim Pao. So nanonood ka rin ng What's Wrong or ng Lin Lang? What's wrong? Pero nakagip ko yung Lin Lang. Nakikita ko yung mga video nila online. Kinikilig lang ako. Wala lang. And hindi ako madaling makilig ha. Totoo. Kinikilig lang ako. And friend ko si Kim, friend ko si Pao. Kinikilig ako sa kanila. Cute. Parang iba yung spark, iba yung shine. Actually, inaasar ko nga si Pao eh. Uy, keep it together. Wala ba inamin? So, ayun nga, parang nagkakaroon ng competition yan. Siyempre, bilang pelikula naman yung inyo at teleserye naman yung kanila ni Kim Chiu, anong assurance na kahit anong gawin ni Paolo ay patok kahit pa sino ang kapartner niya? Yung Pao Kai o yung Paolo Kylie in a movie, hindi ka ba kinakabahan? Naku, sana kahit ang Kim Pao, supportahan din yung movie namin. Actually, sana Kim Pao, supportahin niyo po yung movie namin dahil mahal ko kayo. Fan talaga ako ng Kim Pao. Sana supportahan niyo po yung movie namin ni Paolo.
Please, thank you. Oo. No, maganda talaga siya. Pero, Kasi baka isipin ng ibang Hindi. fans na, nako, baka mawala atensyon ni Paolo kay Kim dahil andyan si Kylie. logistics-wise, tapos na namin i-film yung movie. Promo na Oo, kayo. pero mag-promo na kami. Halos hindi pa namin nakikita yung isa't isa. Hindi kami nag-text. Ang text namin ni Paolo, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Oh my God, yun lang. Super friends lang talaga kami. Pero sana, lalo na po ang Kim Pao family, sana po manood kayo ng Elevator, starring po ako and ang pinakamahal nyo, Paolo Avellino. This April 24 in cinemas nationwide, a film written and directed by Philip King by Rain Entertainment and Viva Films. Ayun. Please, thank you so much. Ayan, okay. So, anong maipapayo ni Kylie sa mga kabataan pagdating sa relationship since medyo ikaw ay nagdaan na sa ilang relasyon? Choose wisely. The person that you are with, and if you decide that is the person you want to spend the rest of your life with, will dictate kung ano ang mangyayari sa buhay nyo from that moment on. So, choose wisely. And don't, especially to the younger ones, don't be in a rush to fall in love, to find the right one, because bata pa kayo and there are so many things you still need to discover about yourself, about life, about your loved ones. Don't be in a rush to find someone, to find your partner, because it will come in the right place and in the right time, and you never know when you're not looking. So choose wisely. It will come. Work on yourself first.